Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Magkukomento po tayo ulit mga katambay, pero bago yon nagpapasalamat po muli si Kamanong sa nakagusto po na ating maliit na channel sa YouTube at TikTok, ang Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin ang isang balita na Marcos naging oposisyon ng administrasyon ng isang Marcos. Mismo ang kapatid ng Presidente Marcos Jr. ay tumutuliksa po ang kanyang ate, ang kanyang kapatid na Senadora Amy Marcos na hindi sang-ayon at may agam-agam po sa ginawa pong executive order po ang EO na lalo sa West Philippine Sea Security na ginawa po ng Pangulong Marcos. Ito po, pakinggan po natin sinabi sa balita ng kanyang kapatid, ang kanyang ate na si Amy Marcos, mga tambay. Mismo ang presidential sister na si Senator Amy Marcos ang nagpahayag ng pangamba sa inilabas na Executive Order 57 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong palakasin ang seguridad sa West Philippine Sea. Partikular na tinukoy ng senadora ang Section 7 na nag-ootorisa sa National Maritime Center na tumanggap ng mga donasyon, kontribusyon o regalo mula sa domestic at foreign sources na naaayon sa batas at regulasyon para sa pagtupad sa kanilang mandato. Para kay Senator Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, maaaring magamit ito sa panghihimasok ng mga dayuhan sa issue ng West Philippine Sea. Dagdag ng senadora, solusyon para sa kapayapaan ng kailangan mula sa mga bansang nagsasabing tunay silang kaalyado ng Pilipinas para mapigilan ng panibagong sigalot. Giit pa ni Senator Marcos, dapat manaig ang kalmadong pag-iisip, mahinahong pananalita at kalkuladong mga desisyon sa pagtugon sa issue. At nagsisimulaan niya ito sa maayos sa pakikipag-usap sa China at iba pang claimant countries sa West Philippine Sea. Payo ng presidential sister, huwag magpadalos-dalos at basag ulo para maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva naghain naman ng resolusyon na nagpapahayag ng mariing pagkondena ng Senado sa patuloy na agresyon, pangaharas at delikadong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Wala nang magagawa yan, di ba? Yung sinasabi ng Senado, wala nang magagawa yan kahit magsampa ka, magreklamo ka sa China. Hindi ka naman nakikipag-usap eh. Buti sundin ka ng China. Itong mga senador, wala maitutulong po ito. Di umano, sa komento ni Kamano. Walang maitutulong kung puro maghahain ka lang ng petisyon. Di po ba mga tambay? Dahil hindi na kinikilala ng China yan. Yung pagkakapanalo nga lang natin eh. Di ba? Na tayo naging claimant na atin. Hindi nga pinapansin at hindi sineryoso. Hindi kinikilala ng China. Di ba? Yan pang petisyon ng mga senador. Ang matutulong ng mga senador una, ang maitutulong po nyo mga senador, kausapin nyo presidente, maghinay-hinay at huwag maging tuta di umano ng Amerika at ng mga Western. Yun mismo ang sinasabi ng kapatid na si Amy Marcos. Hindi rin naman natin masisi si Senadora Amy Marcos kasi bakit kanyo? Bakit ko nasabi mga tambay? Magkakaroon na po tayo ng halalan next year at ang Senadorang Marcos, tatakbo po ito. Bakit po siya didikit sa kanyang kapatid? Na sirang-sira po ang credential at napakalaki ng problema ang hinaharap ng bansa dahil iniipit niya ang ating bansa sa hindi naman natin kayang gawin. Iaasa lang natin yung giyera sa pledge, sa mga tulong dahil gumawa siya ng executive order number 57, na niwe-welcome niya yung mga magdo-donate. Lagi ako natatawa diyan katambay. Itapang-tapang na administrasyon natin ngayon. Yung pala, magdo-donate ka pa lang muna. Wala ka palang gamit. Ilan-ilan lang. Iaasa mo yung digmaan sa donasyon. Nakakati ng ulo. Hindi katulad ng China. Ng China, sila, pag sinabi lang gegirahin ka dahil kumpleto sila ng gamit. At hindi sila nangihingi ng pledge, ng tulong. Di ba? Pero presidente natin, itapang-tapang na ayaw makipag-usap, talagang pinaninindigan. Hindi mo naman kaya. Nangihingi ka pa ng gamit. Hindi ka naman nakakasiguro kung bibigyan ka ng bago ng mga yan. Lagi ko nga sinasabi, ang mayayamang bansa, hindi nila ibibigay yung Class A na gamit nila. Ay ibibigay sa'yo. Yung pinakadulo, baka nasa Class Z. Ay, lagay na natin sa Class Y o O para medyo tumaas ng konti. Nakakalungkot lang. Kaya nakikita rin ni Kamano, kaya nagsasalita rin, siyempre,
at nagiging oposisyon at binabanatan ng mga diskarte at desisyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. Dahil siyempre, politics yan eh. Pagka hindi niya ginawa yan ni Senadora Amy Marcos, hindi siya mananalo, babagsak siya. Pag kinalaban niya ang mga Duterte, di ba? Pagka siya sumama sa pagewang-gewang na administrasyon ng kanyang kapatid, siya'y lulubog. Lulubog po ito si Senadora Amy Marcos pagka siya'y sumama. Kaya napakatalino rin po sa pag-aaral at komento ni Kamanong, napakatalino po ang ginagawa ni Senadora Amy na lumayo at huwag ikabit ang kanyang iplidong Marcos sa Presidenteng Marcos para po siya lumabas na kakaiba. Kakaiba po siyang Marcos. Hindi po siya katulad ng Marcos na sinasabing napakarami issue lalo sa droga, di ba? At korupsyon at giyera na kaamba. Kaya nice move yung ginagawa ni Senadora Amy Marcos kay Kamanong. Komento ni Kamanong yun. Nice move yun. Na makakabalik siya bilang senador ulit. Di ba? Nabakbakan mo yung kapatid mo. Mali ang ginagawa. Pero mali naman talaga Dahil hindi pa natin kayang maipagyera. Kaya yung executive order na ginawa ni Pangulong Marcos, binabakbakan po. Binabakbakan ni Senadora Amy Marcos. Mismong kapatid niya. Marcos sa Marcos. Di ba? Dahil nga, malaking problema po ang gustong mangyari ng kapatid ng senadora na si Bongbong Marcos Jr., ang ating presidente. Pagka pinagpatuloy niya po yung kanyang katapangan sa ating bansa na wala naman tayong kakayahan at ayaw na ayaw makipag-usap sa China. At nagiging sabi nga na ni senadora na tayo mahahawakan tayo ng mga foreign country. Hindi pa ba? Hindi pa ba tayo hawak sa leeg ngayon ng Amerika? Hindi pa ba tayo tuta, Senadora Amy Marcos? Sa tingin niyo po ba, hindi pa tayo tuta ng Amerika ngayon sa nangyayari sa ating bansa? Hindi ba tayo sunod-sunuran, Senadora? Saan po ba sumusunod ang di umano ang inyong kapatid na presidente? Kanino po ba sumusunod? Sumusunod po ba sa diskarte ni dating Pangulong Duterte? Na kaaway, walang kaaway? Kakaibigan lahat ang bansa? Doon po ba sumusunod? O sumusunod sa Amerika na kailangan ako boss. Pag kayo hindi sumunod sa akin gegerahin ko kayo. Di po ba? Samantalang ibang-iba nung nangangampanya ang inyong kapatid. Paalala ko lang po, Senadora. Nung nangangampanya ang inyong kapatid, sinusunod niya yung policy ni dating Pangulong Duterte na wala siyang magiging kaaway sa kanya administrasyon na bansa. Yan ay magiging kaibigan niya. Wala siyang kaaway at wala siyang aawayin. Kakaibiganin lahat. Di ba? Pero ngayon, meron nang inaaway at meron nang favoritism ang ating pamahalaan ngayon. Hindi katulad nung nangangampanya. Kaibigan lahat. Ngayon, meron na. May takip na ang mata ngayon ng pamahalaan natin. One-sided na ngayon. Isa na lang ang nakikita. Puro western country na lang, mga katambay. At ang Amerika ang nakikita ngayon. Ayaw nang lingunin ng China na kapitbahay natin. Ayaw nang makipag-usap. Mayabang na, di umano. Mayabang na. At wala nang maipagmamalaki. Manghihingi pa. Inopen ang bansa natin. Inopen sa maghihingi na magbibigay, na maaawa. Dahil tayo maipagyera, di umano. Na sana'y wag naman matuloy. Yan po mga tambay, mismo ang kapatid ng presidente na mismo, dahil sinabi ko nga, kaya ginagawa rin itong isa na move ng Senadora Amy Marcos dahil may political po yan. Kasama na ang kanyang political dream, ambisyon na makabalik ulit sa pwesto. Kaya hindi niya sasamahan ang kanyang kapatid dahil yung kanyang kapatid hindi natatakbo yun. Yung kanyang posisyon, last na yon, di ba? Presidente, hanggang doon na lang. Siya, kailangan niya pang makabalik at baka nga naman ang mga Pilipino masyado ng bobo na makabalik pa ang isang Marcos ulit, nakatulad ni Senadora Amy Marcos, dahil parang sinasabi niya, siya'y kakaiba. Kakaibang Marcos siya. Di ba? Ay nako. Ang laki ng issue sa mga Marcos ngayon, lalo sa tagong yaman, di umano. Kaya nagiging tuta, di umano, sabi nila, na mga matatalino natin mga kababayan, na kaya din nagiging tuta at sunuran ng administrasyong Marcos ngayon dahil sa mga kayamanan nilang nakapris
na hindi nila mapakinabangan sa napakatagal na panahon na ang may control ng kayamanan nila, karamihan daw ay nasa Western, kasama na ang Amerika. Kaya sunod-sunuran daw po sa lahat ng diskarte ng Amerika ang Pilipinas para lang yung sinasabi ng mga vlogger di umano na kasama na si Sangkay. Naalala niyo po ba si Sangkay? Yung Talano Gold. Tahimik na po ngayon. Tahimik na rin si Sangkay. Mas mainam pa si Jarrett. Si Jarrett hindi na nahimik dahil sabi nila tumatanggap daw ng cash. Meron pa sila sinasabi na cash Jarrett. Sila po yung mga talagang, pero si Sangkay, nanahimik, na wala na ang Talano Gold ni Sangkay, mga katambay. Pero, yan nga po ang issue, di ba? Kaya sabi nila, sunod-sunod na para makuha yung mga asset na iniwan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na mga sinasabing kayamanan, kasama na ang sinasabi ni Sangkay na Talano Gold. Yan po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa nagpapaka-oposisyon na kapatid ng Pangulo na si Amy Marcos, Senadora Amy Marcos. Muli po si Kamano po, nag-iwan pong muli ng laging iniiwan ko. Mahalin natin siyempre ang ating bansa. Pero hindi sa pakikipagdigma, hindi pa natin kaya. Mahalin natin ang bansa natin, hindi sa giyera. Pakikipag-usap muna sa China, mga katambay. Magpalakas muna tayo. Tanggalin muna natin ang korupsyon sa mga kamara natin na sinasabing malaking korupsyon sa Senado. Nandiyan ang malaking pambili natin ng mga armas, pandigma, pandepensa natin bansa, di ba? Yan lang ang maiayos natin, yung korupsyon sa Senado at sa Kongreso. Malaki ang igaganda ng ating depensa, mga katambay. Maibibili natin ang asset. Pero sa ngayon, tahimik pa sila. Kaya wala tayong asset. Muli po, si Kamano nag-iiwan po. Tiis-tiis muna tayo. Tiis-tiis muna mga katambay. May pag-asa pang maiayos yan. Maiayos pa po yan. Paalam. Bye-bye.